my God! Who is she? Slut! Punong-puno ng panghusgang wika ng mga nakakita. Lalo na si Dylan na talagang naaktuhan pa ang ginagawang kalandian ng nobya. Hindi siya naniwala sa mga chismis noong una dahil kung may nakakilala man sa kasintahan, siya lang yon at alam niya kung gaano siya kamahal ni Kyla. Kaya ngayon, parang pinagsakluban siya ng langit. Ang sakit lang. Pinagmukha lang pala siyang tanga ng babaeng buong puso niyang pinagkatiwalaan. Akala ni Dylan, sapat ng patunay kung gaano siya kamahal ni Kyla noong unang ipinagkatiwala nito sa kanya ang pagkababae ng dalaga. At kagabi lang nangyari iyon. Yes, kagabi lang. Ngunit ngayon, eto, at patago pang nakipaglandian sa nakakadiring matanda na halos triple ng edad sa kanya. Malawak ang ngiti ng dalagang si Kyla nang unang makita ang kasintahan na si Dylan pagkapasok pa lang niya sa loob ng university. Magiliw na pagbati ang isinalubong ng dalaga sa nakabusangot na nobyo. First time na nangyaring walang tugon ang binata kundi isang nakamamatay na titig ang ibinato nito sa naguguluhang dalaga. Bakit Dylan? Okay naman tayo kahapon ah. Anong nangyari? Sinserong tanong ni Kyla na mas lalong nagpakunot pa ng noo ng binata. Wala siyang nakuhang sagot mula dito. Basta na lang siya iniwan ng lalaki habang nakanganga. Bakit Dylan? Tanong niya sa isip habang sinusundan na lang ng tingin ang papalayong bulto ng lalaki. Sobrang masaya pa nga sila kagabi bago umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Sa isip niya, natapos ang buong klase na hindi man lang niya nakita ang binata. Ano bang problema nun at lumiban sa klase? Hindi mapigilan ni Kyla ang mag-alala dahil simula pa kanina di man lang nag-abalang mag-reply ito sa mga chat niya. Kinabukasan, nadurog ang puso ng dalaga. Nadaanan man lang niya si Dylan sa ilalim ng puno ng kahoy sa loob ng college campus. Kasama si Monica, ang babaeng patay na patay kay Dylan. Sobrang sweet na sweet ang dalawa na animoy mahiya pa ang langgam sa kaswitan nila. Walang pakialam si Dylan kahit nakita niya na nga ang ginawa nitong kataksilan. Inaasahan niya itong tumayo at magpaliwanag. Amuin siya at sabihing inakit lang siya ng babae. Ngunit nagpatuloy pa rin ang binata na tila ba sinasadya pa para mas lalo pa siyang masaktan. Hindi nakapagsalita si Kyla. Namumula na ang mga mata niya't ilang sandali na lang babaha ng mga luhang kanina pa nagbabantang lumuwa. Hey! Mananatili ka na lamang ba dyan? Are you trying to messing around? Get lost, storbo. Malanding wika ng babae habang nakakapit pa na parang linta sa braso ng binata. Bakit Dylan? Bakit? Matapang niyang tanong. Simple. It's just that we're done. Sandaling natahimik ang dalagat, hindi agad nag-sink in ang sinabi ng lalaki. Yun lang yun? Sa isip niya, kung kailan na ipinagkatiwala niya ng lahat sa binata, saka pa ito biglang magbago? Nayanig si Kyla ng umagang yun at nag-iwan ng isang malaking palaisipan sa kanya kung bakit nagawa siyang lokohin ni Dylan ng harap-harapan. Habang lumipas ang mga araw, unti-unti namang nagkapera-peraso ang puso ni Kyla. What's wrong, Iha? Is there something bothering on you? Nag-alalang tanong ni Mr. Samuel Forster. Ang may edad na lalaking Phil-Am na palaging katagpo ni Kyla sa bandang likuran ng university ay ang kanya palang biological father. Ngunit nananatili munang lihim ang tunay na pagkatao ng dalaga dahil hanggang ngayon hindi pa nahuhuli kung sino ang mastermind sa pagdukot na humantong sa pagkamatay ni Carissa ng mami ni Kyla.
at muntik nang ikinasawi ng dalaga na nooy 3 taong gulang pa lamang. Tinanggap ng kanyang ina ang lahat ng bala mula sa baril ng kriminal. Wala ng buhay ang kanyang nanay nang matagpuan ng mga kapulisan. Ngunit nawawala ang anak nito na ngayon ay si Kayla na ang pagkakilala. Milagrong nakaligtas si Kayla. Napulot daw siya ng kinikilala niyang tatay sa tabi ng kalsada habang umiyak. Walang kabahayan sa lugar na yun, kung kaya nagdesisyon si Mang Lauro na iuwi ang bata. Mabait sa kanya ang kanyang tatay Lauro, ngunit ayaw sa kanya ng kanyang ina-inahan. Sa kabila nun, nakapag-aral pa rin siya dahil ipinilit ng kanyang tatay Lauro. Kahit patumutol ang kanyang nanay Matilda. Marami daw silang mga anak na kailangang mag-aral kaysa kung sino-sino pang mga taong hindi naman nila kaano-ano. Katuwiran ng kanyang nanay. Yun ang isa sa mga salita ni Aling Matilda na hinding-hindi makakalimutan ni Kayla. Pero sa kabila nun, itinuring pa rin niyang tunay na pamilya ang kinalakihan niyang pamilya. Dahil wala sana siya ngayon kung hindi siya kinupkop ng mga ito. Mahal niya ang kanyang nanay Matilda. Naintindihan naman niya kung bakit ito nagkaganito. Nakadagdag pa kasi sa gastusin ng pamilya ang pagdating niya. Kaya nga mas lalo pa niyang ginagalingan ang pag-aaral upang balang araw makabawi din siya sa pagpakahirap ng nanay at tatay niya para lang siya mapalaki. Kahit na masungit minsan ang nanay Matilda niya, pero mabait naman talaga ito. Umalis kasi sa trabaho ang tatay Lauro niya at inuwi ang buong pamilya sa probinsya mula noong kinupkop siya ng tatay Lauro. Doon sumama ang loob ng nanay Matilda dahil kung hindi sa kanya, hindi sana mawala ng trabaho ang tatay niya. Kaya sila ngayon kinakapos sa pera. Ang totoo'y wala naman talaga siyang naalala sa naganap na trahedya ng kanyang buhay last 16 years ago. Ang tatay Lauro niya ang matyagang nagkwento sa kanya. At ngayong dumating na ang tunay niyang ama, panahon na para masuklian ni Kayla ang paghihirap ng pamilyang kinalakihan niya. Sa isang iglap, nabago ang buhay ng pamilyang kumupkop sa kanya. Ang dating mainiting ulo niyang nanay Matilda, ngayon ay mabait na sa kanya. At taos-pusong humingi ng tawad sa ginawa niyang kalupitan noon. Ngunit gaya ng sinabi niya, naintindihan niya ang nanay-nanaya niya. Kaya ngayon, narito si Kayla sa isang magandang university. Masaya siyang nag-aaral at malayang nakakagalaw kahit na puno ng pambabatikos, panghuhusga, at paninirang puri ang buo niyang pagkatao. Ang pagkakaalam kasi ng kapwa niya estudyante na nakakilala sa kanya ay isa lamang siyang ampon sa isang mahirap na pamilya na taga-probinsya. Isang malaking palaisipan sa mga ito kung bakit siya nakapag-aral sa isang mamahaling universidad. Malikay lang ang pamilyang umampon sa kanya. Kaya ngayon, naiahon na niya mula sa matinding kahirapan ang kanyang kinikilalang mga magulang kasama ang mga kapatid niya. Isang nakakadiring babaeng bayaran ang tingin ng mga kapwa estudyante niya sa kanya. Wala namang ibang nagpakalat ng masamang balita tungkol sa kanya noon kung hindi si Monica lang. Si Monica na abot langit ang pagkainggit sa kanya. Hindi lang dahil sa gandang taglay niya, kundi pati na rin sa talinong angkin niya. Idagdag pa ang pagbihag niya sa puso ni Dylan. Si Dylan lang kasi ang nag-iisang lalaki na naniwala sa kanya na siya isang malinis na babae. Bukod sa best friend niyang si Dana. Magkaklase si Dana at Kayla simula pa nung high school sila. May kaya kasi sa buhay ang pamilya ni Dana. Kaya sila sabay pa rin nag-aaral sa medyo expensive na university. Alam ni Dana ang lahat tungkol kay Kayla. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang best friend. Si Dana lang ang naging karamay ni Kayla ngayong humaharap siya sa pinakamatinding pagsubok sa buhay niya. Sayang friend,
Kung kailan na nag 1 year ng relasyon nyo, saka pa bumitaw si Dylan. At ang worst pa, ipinagpalit ka pa sa bruhang si Monica. Ang tangang si Dylan, pumatol pa sa kaladkaring babae. Sana man lang, yung mas nakakahigit pa sa'yo ang ipinalit niya. Litanya ni Dana. Biglang natigilan si Kayla. Almost 2 months na pala noong unang may nangyari sa kanila ni Dylan. At higit 2 linggo na pala siyang delayed. Pero wala naman siyang naramdamang simptomas. Kwento pa niya sa matalik niyang kaibigan. Naku po, what if positive friend? Eksaheradong wika ni Dana. Di ko alam, Dana. Lutang niyang tugon. Kinahaponan, buo ang loob niyang makipag-usap kay Dylan. Di na kasi sila muling nagkausapan ng binata mula noong unang araw na umiwas na ito sa kanya. Ano yun? Maikling salita ng binata na may masungit na tono. Sobrang lamig ng pakikitungo ng Dylan sa kanya at ramdam ni Kayla iyon. Baka sa mukha ng binata ang pandidiri sa kanyang paglapit. Bahagya namang umatras si Kayla. Naumid ang dila niya. Hindi na siya makapagsalita pa. Biglang nagbago ang pasya niya. Ayaw niya na. Huwag na lang. Sa isip-isip niya. Akmang tatalikod na siya nang magsalita si Dylan. This is your last chance na makalapit sa akin. I'm giving you a chance. Now, speak. I think I'm pregnant. Diretsahan niyang wika, di pa man siya siguradong buntis nga siya. Pero since sinabi ng lalaki na yun ang huling pagkakataon niyang makalapit dito, kaya siya naglakas ng loob na sabihin ng katotohanan. Kung sa bagay, karapatan naman ng lalaking malaman iyon. Namilog ang mga mata ni Dylan. At bakit mo sa akin sinabi yun? Do you think am I that stupid na maniwala na ako ang ama niyan? Hindi porket ako ang nakauna sa'yo. Ako nang ama niyan. Siguro kaya lumapit ka sa akin dahil hindi mo alam kung sino ang lalaking nakabuntis sa'yo. Tama ba? Taig pa ni Kayla ang tinarakan ng libu-libong karayom sa puso. Walang kasing sakit, lalo pat nanggagaling ang masakit na salita sa taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Hindi na nakapagsalita pang dalaga. Wala nang dahilan para ipagtanggol pa niyang kanyang sarili. Ano pa bang silbi kung nalaso na ang buong isip ni Dylan? Luho ang umatras si Kayla at halos kinakapos na sa paghinga. Ipalaglag mo yan. Baka sakaling mapatawad pa kita. Walang kagatol-gatol na salita ng lalaki na mas lalong nagpadurog sa nagkapera-perasong puso ng dalaga. Isang nakamamatay na titig ang ibinato pabalik ni Kayla sa walang pusong lalaki. Hindi na nga niya kilala si Dylan, ni sa hinagap. Hindi niya sukat akalaing masabi ni Dylan ang mga katagang iyon. Ano nang gagawin mo ngayon, friend? Nalilitong tanong ni Dana. Positive nga, nagdadalang tao siya. Hindi naman siya maaring umuwi ng probinsya. Tiyak na madidisappoint ang tatay at nanay niya. Dahil sa nangyari kay Kayla, gusto niya na lang na lumayo. Malayong malayo sa mga mata ni Dylan. Hindi niya na naisin pa na makatanggap ng dagdag na panlalait mula sa lalaking namuhi sa kanya ng labis. Ilang linggo nang lumipas na hindi na nakita ni Dylan si Kayla. Lingid sa kalaman ng dalaga, lihim pala siyang sinubaybayan ni Dylan. Ang totoo'y labag sa kalooban niyang lahat ng sinabi niya laban sa dalaga. Sinadya lang niyang galitin ito ng labis upang magsalita ito at sabihin ang totoo. Alam niyang may tinatago ito, ngunit hindi niya lang maarok kung ano. Hawak ba ito ng isang malaking sindikato? Pinagbantan bang buhay nito at ang pamilya niya? Mga tanong ng binata na hindi na kailanman masasagot pa ng dalaga. Ilang beses na kasi niyang tinanong ang nobya noon noong nag-umpisa palang kumalat ang masamang isyo tungkol dito. Ngunit nagmamatigas pa rin si Kayla. Chismis pa lang naman ang narinig niya noon. Kaya hinayaan niya na lang muna. Hanggang sa siya na mismo ang nakaakto. Sa puntong iyon,
Sumabog na si Dylan, kaya siguro ibinigay nito ang pagkabirhen sa kanya, kaysa kung sino-sino na lang ng mga matatandang lalaki ang makakuha nito. Nang galaitin niyang ani sa isip. Wala nang maitatago pa si Kyla. Talaga nasaksihan na mismo sa mga mata ni Dylan ang ginawang pagyakap at paghalik ng matandang lalaki sa pisngi ni Kyla habang tuwang-tuwa naman ang nobya niya. At yun ay hindi niya matatanggap. Pero sa kabila nun, kahit anong pagtanggi niya sa sarili, bumabalik pa rin ang katotohanang mahal pa rin niyang nobya. Ang totoo, kung nagmamakaawa lang sana ito sa kanya at nagpaliwanag, sigurado siyang patawarin niya ito ng walang pag-alinlangan. Ngunit ni isang salita wala man lang siyang narinig mula sa nobya. Yes, nobya pa rin niya si Kyla dahil nga hindi pa naman sila formal na naghiwalay. At si Monica, wala silang relasyon. Sinasakyan lang niya ang trip ng maharot na babae. Sumakto naman ang nagkaproblema sila ni Kyla noon. Pero iniwasan na rin niya ang babae pagkaraan lang ng ilang araw. Dahil hindi man lang niya natinag si Kyla, nagmamatigas pa rin itong magsalita. Sa kabilang banda naman, hindi lang alam ni Dylan kung gaano kalaki ang panganib na maaaring mangyari sa oras na mabunyag kung sino si Kyla. Hindi lang siya ang manganganib, kundi pati na si Dylan. Yun ang ipinagtapat ng kanyang daddy. At yun ay hindi naman mapapayagan ni Kyla. Ganon niya kamahal si Dylan. Hindi na nakatiis pa si Dylan. Kusa siyang lumapit kay Dana para lang tanungin kung nasaan si Kyla. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula kay Dana. As if naman sasabihin ni Dana, galit na galit kaya ito sa kanya. Sa panahong iyon, kasalukuyan nang nasa California si Kyla. Kaagad siyang pinadala ng kanyang daddy sa ibang bansa, sa US, sa lugar kung nasaan nanggaling ang kanyang biological father. Mali ang akala ni Kyla. Akala kasi niya magalit ang daddy niya sa oras na malaman ang pagdadalang tao niya dahil wala siyang maipakilalang ama. Sa halip, tuwang-tuwa pa ang kanyang daddy dahil madagdagan na naman daw ang kanilang pamilya. Nag-iisang anak lang kasi si Samuel ng kanyang mga magulang. Kaya naman, siya lang ang nag-iisang tagapagmana sa kayamanang pagmamay-ari ng foster family. Mga negosyo, farm at mga rancho, at ang mga naglalakihang building sa iba't ibang state sa Amerika, kondo at mga bahay pa. Kahit ang successful na foster group subcompany na narito sa Pilipinas, ay magiging pagmamay-ari na rin ni Kyla balang araw. Kung hindi lang sana maagang nawala ang mami ni Kyla, siguradong marami sana siyang kapatid ngayon. Pero malamang, meron namang kapatid ang nanay niya. At tiyak, marami siyang hindi pa kilalang pinsan sa Pinas. Naniwala si Kyla na darating ang araw na makilala din niya ang angka ng kanyang mommy. Pero hanggat hindi pa nahuli ang kriminal, hindi magiging ligtas si Kyla. Ang totoo, tukoy na kung sino ang utak ng pagkamatay ng mami ni Kyla. Nag-iingat lang si Don Samuel. Baka kasi makatakas ito at mas marami pang buhay ang madadamay. Si Caridad, ang nakakatandang kapatid ng namayapang si Carissa na mami ni Kyla. Siya ang utak ng lahat. Nang dahil sa pera at labis na pagkainggit sa nakababatang kapatid na si Carissa, nagawang ipadukot ni Caridad ang sariling kapatid at pamangkin para ipapatay. Sinong mag-akala na ang sariling kapatid lang pala ni Carissa ang nagtatagong kriminal, gayong sobrang close naman ang dalawa noong araw. At nakita din ni Samuel kung paano humagulgol ang babae sa harap ng walang buhay niyang kapatid. Naalala pa rin ni Samuel noon kung paano nag-propose si Caridad sa kanya noong panahon ng kanyang pagluluksa. Ngunit pinagsawalang bahala lang iyon ni Samuel. Nais lang daw nito makatulong para makamove on kaagad. Nakaagad namang tinanggihan ni Samuel. Sariwa pang sugat. Walang sino mang makapagpapawi ng sugat sa puso niya. Mag-ina ang sabay na nawala sa kanya. At isa pa,
Kapatid lang ni Caridad ang namatay. Kaya naman, diretsahang pagtanggi ang sinagot ni Samuel. Sa halip, tinulungan niya ang pamilya ng mami ni Kayla financially. Si Caridad na may pinamahalaan ang isa sa mga negosyong pagmamay-ari pa rin ng mayamang si Don Samuel. Sa totoo lang, si Samuel pa nga nag-arrange ng marriage ni Caridad sa isa sa mga kaibigan ng Don. Hindi man kasing yaman ni Samuel ang lalaki, pero at least may pera pa rin. Ilang taon lang namang nagsama ang dalawa. Maagang namatay ang lalaki. At ngayong byuda ni si Caridad, bumabalik na naman ang pang-aakit nito sa kanya. Ngunit wala pa rin na pala si Caridad. Hindi niya kailanman papatulan ng kahibangan ni Caridad. At isa pa, focus siya sa paghahanap ng nawawalan niyang anak. Si Mang Lauro, na adopted father ni Kayla pala, ang isa sa mga tauhan ni Caridad noon. Hindi napulot ni Mang Lauro ang bata sa tabi ng kalsada, kundi sinadya niyang kunin ang bata at iuwi sa kanilang bahay dahil sa sobrang awa at sa konsensya na bumabalot sa kanya. Nang dahil lang sa maliit na halaga ng pera, nagawa niyang sumama sa mga halagang bituka. Yun ang pangyayaring hanggang ngayon pinagdudusahan pa rin ni Mang Lauro. Nang tahimik ng paligid, binalikan ni Lauro ang lugar, dala ang panalangin na sana buhay pang mag-ina. Ngunit ang bata na lang ang nabutan niya na naligo sa dugo. Dugo na nanggaling sa ina niyang patay na. Kinupkop niya ang bata at tinuring na parang anak. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Aling Matilda. Hindi kasi niya lubos maisip na magawa ng mabait niyang asawa ang kademonyuhang iyon. Taos puso ang paghingi niya ng tawad sa batang pinahirapan niya noon. Walang ano-ano na may pinatawad kaagad ni Kayla ang kanyang nanay. Inabswerto ang tatay Lauro sa krimeng kinasasangkutan at binigyan pa ng magandang kabuhayan ang adopted parents niya. Pati na ang mga kapatid niya, sigurado nang makapagtapos sa pag-aaral at may mga magagandang trabahong naghihintay sa mga ito sa kumpanyang pagmamay-ari ng daddy ni Kayla. Unang gusot ng buhay ni Kayla ang nalutas na. Pagkatapos ng 4 na taong pamamalagi ni Kayla sa California, sa wakas, maaari na rin siyang bumalik ng bansa kasama ang pinakagwapo niyang anak na halos kamukha niya. Kung may naman ito kay Dylan, yun ang ugali lang. Halos kasing edad lang si Kayla ng anak niya ngayon noong dinanas niya ang malagim na trahedya. Ngunit sa pagkakataong ito, hinding-hindi na mapapayagan pa ng dalaga na mangyari sa anak niya ang nangyari sa kanya noon. Pinaubaya niya sa dali niya ang paghuli sa ahas niyang tiyahin. Patong-patong na criminal case ang isinambal laban sa babaeng si Caridad. Bukod pa pala sa kapatid na pinapapatay niya noon, siya rin pala ang nagpatay sa sariling asawa. Hindi daw nito mahal ang asawa dahil si Samuel talaga ang lalaking pinapangarap ni Caridad. Kaya naman, walang nagawa ang mga anak ng auntie niya, kundi ang tanggapin at hayaang pagbayaran ng mother nila ang krimeng nagawa. Lalo pa at isa ang ama nila sa naging biktima nito. Mabuti na lang at hindi namana ng mga anak ni Caridad ang ambisyosang ugali nito. Sa kabila nun, kahit pagbabaliktarin ng mundo, mga pinsan pa rin ni Kayla ang dalawang mga anak ni Caridad. At isa pa, walang kinalaman ng mga ito sa kasalanan ng kanilang ina. Kaagad na nagkapalagayan ng loob si Kayla at ang kanyang mga pinsan. Panalangin ng dalaga na maghilom ang sugat paglipas ng panahon. Pangalawang gusot sa buhay ni Kayla ang ngayon sa wakas natuldukan na rin. Ngunit itong pangatlo na siyang pinakamahirap, iwan lang kung may pag-asa pa kayang maayos. Kausap ni Kayla sa matalik niyang kaibigang si Dana. Sobrang saya ni Dana. At sa wakas, nakauwi na rin ng bansa ang kaibigan at nakita na rin niya ng personal ang napakabibo at tisoy na inaanak, si Jacob. Na bagamat hindi pa sila nagkita, kilala naman siya ng bata.
dahil sa araw-araw sila nag-uusap through video call. And so amazing lang dahil magaling magsalita ng Tagalog ang inaanak niya. Napahanga ang kaibigang si Dana sa mahusay na pagpalaki ni Kyla sa kanyang anak. Updated din si Kyla sa mga mahalagang kaganapan sa kumpanya dahil sa kaibigang si Dana. Maliban lang sa isang bagay na hindi masabi-sabi ng kaibigang si Dana, na sana naman maintindihan siya nito. At dahil bago at naninibago pa si Kyla, pinili niyang mag-umpisa muna sa pinakamababa. Na ayaw sanang mangyari ng kanyang daddy, ngunit wala itong nagawa. First day of duty, pumasok si Kyla as a trainee, na kung makapasa siya sa training, saka pa siya makapasok bilang contractual employee. Sinadya ni Kyla na dadaanan ang pinakamababang pwesto to take an experience dahil balang araw siya lang din naman ang magpapatakbo nito. Ngunit unang araw pa lang, kaagad nang sinubok ang pasensya ni Kyla. Maliban kay Dana at sa kanyang daddy, wala nang iba pang nakaalam sa tunay niyang pagkatao. Kaya naman, malaya si Kyla na makakilos sa loob. Napapakinggan niya ng lihim ang mga hinanaing ng bawat isa. Pasikretong nag-uusap-usap ang mga empleyado na nasa pinakamababang pwesto. Kahit kasi gaano ka pakasipag at kahusay sa trabaho, basta wala kang kapit sa itaas, malabo kang maging regular sa trabaho. Wika ng isa, malinaw na narinig ni Kyla ang pinag-usapan ng mga kasamahan niya. Bagay na hindi niya mapapayagan. Lilinisin niya ang kumpanya sa oras na siya na ang mamumuno dito. Marami pang mga maliliit na mga isyo na kailangang baguhin. Nangyari ang ganoong kalakaran noong nasa posisyon pa ang tita Caridad niya. Namilog ang mga mata ni Kyla. Nasalubong man lang niya si Monica. Ang makating babae na parang dinta kung makakapit, dito rin pala nagtatrabaho? Bakit hindi man lang nabanggit ni Dana? Wika niya sa isip. Head to foot siyang tinitigan ng mapanlait na mga mata ni Monica. Kyla, dear, it's been a long time. Oh, trainee? Mapang-insultong wika nito nang tumigil ang mga mata sa ID na nakasabit sa leeg niya. Wow, I can't believe it. Ang top na si Kyla noon, trainee pa lang ngayon? What happened? Iniwan ka na ba ng mga afam mo? Pangungutya pa nito. Hindi na pinatulan pa ni Kyla ang babae. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. By the way, huwag si Dylan. Tawag ng babaeng makapalang nguso. Sandaling natigilan si Kyla. Paano nasangkot si Dylan sa usapan? Praning. Napapailing na lang si Kyla habang nagpatuloy sa paglalakad. Lunchtime. Sa wakas, nakita na rin niya si Dana. Kanina pa kating-kati si Kyla na makausap si Dana tungkol kay Monica. Wala naman sanang balak na maglihim si Dana. Ngunit ang daddy pala niya ang may gusto. Gulat pa si Kyla. Alam pala ng daddy niya ang tungkol sa hiduaan nila ni Monica noon. Actually friend, sorry pero may Nabitin sa ere ang gustong sabihin ni Dana. Isang bulto ng pamilyar na lalaki ang nagpalingon kay Kyla. At hindi siya nagkamali. Nagsalubong ang mga mata nila. Napatingin siya kay Dana na noon ay nakatakip ng bibig. Ano to? Mahina niyang wika. Hindi lang pala si Monica ang narito, kundi pati na rin si Dylan. Yun sana ang gusto kong sabihin sa'yo pero naunahan ako eh. Pabulong na tugon ni Dana. Kyla? Kailan ka pa dumating? Bakas ang kagalakan sa mukha ng binata. Naglakbay ang diwa ng dalagat na alala bigla si Monica. Kaya pala yun ang sinabi ng haliparot na babae. Sure siya na ang daddy na naman niya ang may pakana dito. Unang araw pa lang ni Kyla sa kumpanya. Nayanig na siya sa daming pasabog ng daddy niya. Ano to? Reunion ng mga sawi? Natatawa niyang isip. Samantala, nagtataka naman si Dylan.
Papaano nasama si Kyla sa mga trainee? Hindi naman niya nakita ang pangalan ni Kyla doon sa mga pumasa. Naguguluhan niyang ani, ngunit wala na siyang pakialam. Kahit sino pa o kung paano pa nakapasok si Kyla, basta ang mahalaga sa kanya at labis niyang ikinatuwa ay ang makitang muli ang dalaga na sobra niyang namimiss na. Napatawag bigla si Kyla sa daddy niya. Hindi niya na iniisip kung busy ba ito. Isang malakas na halakhak ang isinagot ng daddy niya. Obvious na siya ang may kagagawa ng lahat. Una pa lang, kilala na pala ng Don kung sino ang ama ni Jacob. Si Don Samuel na ang gumawa ng paraan para mabantayan niya ang lalaking magiging manugang balang araw. Matapos mapatunayan ng Don kung gaano katotoo ang pagmamahal nito sa kanyang nag-iisang prinsesa. At isa pa, kailangan ng apo niyang si Jacob ang kalinga ng isang ama. Sa higit na 4 na taon niyang naging kasama sa kumpanya si Dylan, never niyang napansin itong nagreklamo sa trabaho. Hanggang sa umabot na ito sa pwestong kinaluklukan niya ngayon, hindi pa rin nagbago ang binata. He was remain humble. Hanggang ngayong isa na siyang vice president sa kumpanya. Napanganga na lang si Kyla. Vice president? Ganun kalaki ang tiwala ng daddy niya sa lalaking nang iwan sa kanya? That's why anak, yun ang pagkakamaling labis na pinagsisihan ni Dylan. I can assure you anak, kung gaano katapat si Dylan sa'yo, na kahit wala siyang idea kung nasaan ka, umaasa pa rin siyang babalik ka. In fact, hindi siya tumitingin sa iba. Kahit gaano pa kaganda ang mga babaeng lumalapit sa kanya, lagi niyang sinasabi, may asawa na siya. But of course anak, wala siyang alam sa tunay nating ugnayan. Paninigurado ng kanyang daddy. Wow, haba ng hair natin ah. Pangungutya pa ni Dana. Kinikilig si Kyla, ngunit hindi siya magpapahalata. Hindi porket may alam na siya, bibigay na kaagad. Siyempre, pahihirapan muna niya ang lalaking nanakit sa kanya noon. Kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Kyla sa chairman, na pinagtaka naman ng ibang mga empleyado. Ngunit deadma lang si Kyla. Si Dylan naman, patuloy pa rin lumalapit sa kanya sa kabila ng mga chismis na muli na namang umusbong. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpapaapikto pa sa kung anumang paninirang puri laban sa dalaga. Lalo pa at nararamdaman ni Dylan na mahal pa rin siya ng dating nobya. Dahil kay Monica, muli na namang nabuhay ang chismis na matagal nang patay. Si Monica ang uri ng babaeng likas ang pagkachismosa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mananahinik pa si Kyla. Kaliwat kanan na sampal ang biglang lumipad sa mukha ni Monica mula kay Kyla. Noon, hinahayaan lang kitang sirain ako. Pero ngayon, yang matabil mong nguso lalong mamamaga kung ingungod-ngod ko ng ganito. Nang galaiting ani ni Kyla, hawak ang mahabang buhok ng babae habang iningod-ngod sa lamesa. Wala siyang pakialam kung mag-trending man siya kinabukasan. Duguan ang mukha ni Monica noong binitawan niya. Humanda kang malandi ka, ipapakulong kita. Banta nito na tinawanan lang ni Kyla. Habang si Dylan naman, napalingon kay Kyla habang hawak si Monica na duguan. Walang lingong nilisa ni Kyla ang dalawa habang hila-hila siya ni Dana. Narinig pa niya ang pagtawag ni Dylan, ngunit wala siyang pakialam. Magsama silang mga tanga. Dumiretso siya kaagad sa opisina ng kanyang daddy. Naroon ito, gulat pa niya nang makitang kasama pala ang anak niyang si Jacob. Anak, gutunin ng Dana please. Kagad na sumunod ang 3 years old niyang anak na si Jacob. Magilan na lumapit ang bata sa ninang niya at saka sila umalis. Doon na pinakawalan ni Kyla ang lahat ng galit. Hagulhol ng dalaga ang pumuno sa buong opisina. Sa kabilang banda, sukol na si Dana. Hindi na siya pwedeng umiwas pa.
Nakita na ni Dylan ang batang hawak ni Dana. Saglit niyang tinapunan ng tingin ang bata na puno ng pagkagulat. May kamukha ito, ngunit pinalagpas muna niya iyon. Si Kayla muna ang kailangan niyang makita. Kinakabahan na hindi mawari si Dylan. Bakit dun sa chairman's office dumiretso si Kayla? Wika niya sa isip. At saka, yung bata, sino ang mga magulang ng batang yun? Kinakabahan si Dylan. Muling umusbong ang kaba sa puso ng binata na hindi niya maipaliwanag habang humahakbang patungo sa opisina ng chairman. Gusto niyang umatras. Natatakot siya sa posibleng malaman. Pero kailangan. Nais niya nang masagot na ang lahat ng mga katanungang naglalaro sa kanyang isip. Halos tumigil ang hininga ng binata nang nasilip niya ang dalawa sa loob sa nakaawang na pinto. Halos ganon ang eksenang nakita niya 4 years ago. Saka pa naalala ng binata ang matandang lalaki na nakatagpo ni Kayla noon at ang Phil-Am na matandang lalaking may-ari ng kumpanyang pinapasukan niya ngayon na naging malapit sa kanya ay iisa lang pala. Ang bata, si Kayla at ang chairman ay nanlulumo si Dylan. Gusto niyang umatras. Gusto niya na lang na maglaho sa mga oras na yun. Tatalikod na sana siya, ngunit nakita na siya ng chairman. Ang totoo, kanina pa siya nakita ng Don. Stop! Senyas ng chairman. Ilang sandali muna niyang hinayaan ang anak na umiyak ng umiyak habang yakap-yakap niya na binigyan naman ng masamang kahulugan ni Dylan. Ginawa pa yata siyang audience ng mga ito. Namumulan niyang ani dahil sa sobrang galit. Ang kaninang hindi maipentang mukha ni Dylan, ngayon naman namumutla na. Ano? Daddy? Malinaw na narinig ni Dylan ang sinabi ni Kayla. Kaya naman, wala nang dapat pang ipaliwanag ang Don kahit alam na nito kung ano na naman ang tumatakbo sa isip ng binata. Ang nag-iisang anak niyang chairman na palaging binibida nito kay Dylan na hindi naman binibigyan ng pansin ng binata dahil si Kayla lang ang gusto niya ay si Kayla pala. Yes, iho. Siya. My one and only daughter. Natigil bigla si Kayla sa pag-i-emote. Ikaw? Maikling salita nito. Dahil sa sobrang pagkapahiya, gusto niyang bawiin ang lahat ng sinabi. Ngunit paano? Nagkaalaman at nagkaaminan na sa mga oras na iyon. Hindi lubos maisip ni Dylan na anak pala niya ang batang nasalubong niya kani-kanina lang. Kanina pa niya iniisip ang mukha ng bata. At ngayon, nasagot na. Napaluha si Dylan. Luha ng saya. Alam ng Diyos kung paano niya pinagsisihan ang mga salitang binitawan niya noon laban kay Kayla. Although may dahilan naman siya, but still, mali pa rin ang ginawa niya. Masayang masaya si Chairman dahil sa wakas, may katuwang na rin si Kayla sa pag-asikaso sa lahat ng mga negosyong iiwan niya sa mahal at nag-iisa niyang anak. Malaki ang tiwala niya kay Dylan at umasa siyang magkaroon pa ng maraming kapatid si Jacob balang araw. Sa kabila noon, kahit pa inamin ni Kayla na mahal pa rin niya si Dylan, ngunit nagmamatigas pa rin itong patawarin agad ang binata na hindi naman tinututulan ni Dana. Tama ka, friend. Dapat lang din na maranasan ni Dylan kung gaano kahirap. Litanya ng matalik niyang kaibigan. Hindi kasi biro ang sakit na tinamo niya noon hanggang sa isang umaga, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Muli niyang tinanggap si Dylan, muling nagtiwala sa binata at umaasa na sanay mas lalo pang tatatag ang kanilang pagsasama habang buhay.